Nakapunta na ba kayo guys sa National Museum of Natural History? Well, kung hindi pa, panoorin yung video na to. Ito kasi yung full tour sa natural history ng National Museum. O, ito na nga, pasok na tayo. Pagpasok nyo nga, ito yung bubungad sa inyo. Elevator siya, pero ang inspiration daw talaga noon, puno. Mga 3 to 4 floors ata ito guys. So every floor, iba-iba yung nire-represent niya. For example, about animals, yung ibang floor naman about mga halaman, ibang floor naman about mga puno. So panoorin nyo na lang, makikita nyo naman dito sa video na to. Pagpasok ko dito, isa lang naalala ko. Naalala nyo guys, yung mga panahon na ito yung mga project na ginagawa natin. Yung ididikit mo yung halaman, diba? Tapos nandito na siya sa museum mo. Tapos ewan kung nagkaroon din kayo ng ganitong project dati. Yung ganyan. Kung ano man yung mga nilalagay sa bote. But of course, hindi tayo nagkaroon ng ganitong project kasi bawal yun. Bawal nating hulihin yung mga ibon, diba? Na-remind ako dito ng tatay ko. Pero, na-experience nyo ba yung yung may ganitong shell, tapos sinalapit nyo yung tenga nyo dun sa shell. Tapos parang may naririnig kayo, parang, yun nga, parang, ng tunog ng dagat. I don't know. Kung kayo, na-experience nyo ba yun? Siya pala guys, libre yung pagpasok dito. Ang restriction lang, yun nga, bawal kang gumamit ng mga kunyari tripod, pwede ka magdala ng camera, pero as much as possible siguro, wag na lang kayong magdala ng medyo bulky na bag, kasi papaiwan lang din yun sa inyo sa guard. So might as well, kung may bag naman siguro yung camera, yun, or camera na lang yung bitbitin ninyo, and then yung wallet ninyo, maliit lang na bag, nandun yung wallet ninyo, kasi papaiwan yung mga gamit ninyo doon sa guard area. Dati di ba meron pa tayong mga nakikitang parang mga sanctuary ng mga butterfly, no? Or parang butterfly garden, gano'n. Ngayon bihira na ako makakita ng mga gano'n. Usually sa museum ko lang nakikita yung mga magagandang butterfly na nag-i-exist before, or sana kung na-preserve sila, baka nakikita pa natin sila ngayon. Ang ganda ng ibon na to, napaka-colorful niya, no? Bihira na rin ako makakita ng mga ganitong magagandang ibon. Usually, yun nga, sa museum na lang. Nakakita nga pala ako dito ng kakaibang pusa. Alam ko talagang part pa siya ng family ng pusa. Pero kakaiba siya, oh. Tingnan nyo guys. Ayan oh, yun nasa gilid. Itong area naman na to, pagpasok mo pa lang, parang binibigyan ka na talaga ng forest vibe. Ang dami dito mga klase, iba't ibang klase ng ibon actually. Ayun, makikita nyo dun sa puno nakasabit. Yun. Ay nako, sa museum mo na lang talaga makikita yung mga klase ng mga hayop, mga katulad dito mga ibon, na iba-iba yung mga kulay, ang gaganda ng mga kulay. Kasi parang hindi mo siya makita sa totoong buhay. Ang dami palang mga ganitong klase ng mga hayop na nag-exist o nag-i-exist pa siguro naman hanggang ngayon. Kaya lang hindi na natin sila nakikita. Hindi ako makapaniwalang may mga ganito palang klase ng mga hayop dito sa Pilipinas. Well, at least may ganitong museum, di ba? So, nagkakaroon tayo ng idea na may mga nag-i-exist palang ganitong klase ng, ganyang klase ng hayop, diba? So, yun. Ayan, ano ang tawag dito? Ayan, basahin nyo na.
Sino dati naka-experience ng ganitong tour, yung pumasok kayo sa kuweba, tapos pina-experience nyo yung stalactite. Scientists, I guess. Mga nagsiguro sila yung nag-aaral or nag-study ng mga bagay-bagay, tapos kinukuha yung mga species whatsoever. Ayun, may mga ganun-ganun doon. Parang science project, ika nga. Tapos dahil, syempre, hindi naman nila mailalagay dito sa museum yung mga orchids or what. Ayan, drawing na lang. Pero magaganda yung mga paintings in fairness. Dapat pag pumapasok ko sa mga ganitong lugar, dapat observant ka kasi may mga display pa rin sila sa taas, sa gilid, yan. So, hindi lang yung mga nakikita mo na nakalagay sa mga stante.